8:08 ng umaga. Maliwanag ang araw, tila isang normal na umaga sa lungsod ng Maynila. Bitbit ni Michael, 19 na anyos, ang listahan ng piyesa ng motor na pinapahanap ng ama niya. Tahimik siyang naglalakad, may mga ngiting pilit habang iniisip ang mga alaala ng kanyang ina na matagal nang yumao. Anak, tumulong ka palagi ha, lalo na sa mga matatanda. Ang kabutihan, binabalik din niya ng mundo. Yan ang paboritong paalala ni Mama. Nang tumapat siya sa isang intersection, mapula ang ilaw. Tumigil siya. Sa gilid ng kalsada may isang matandang lalaking pilay, may saklay, musmusin ang kasuotan, at tila namumutla. Tumatawid ito pero biglang nadulas at napatumba sa gitna ng daan. Nagkakagulo ang mga tao pero walang lumapit. Si Michael lang ang umakbay at inalalayan ang matanda papunta sa waiting shed. Salamat iho, bulong ng matanda habang umuubo. Nagkwento ito habang hinihingal. Naaksidente ako habang nangangalakal nung isang gabi. Maulan, may sasakyang bumangga sa akin. Di ako napansin, nadaganan ang paa ko. Nahabag si Michael. Lolo, may matitira po ba kayong kamag-anak? Tanong niya. Wala na iho, kung pwede sana, samahan mo muna ako sa bahay ko, di ko na kaya mag-isa. Walang alinlangan, tumango si Michael. Sa pagkakataong yon, naramdaman niyang may silbi siya. Parang may boses ng nanay niya sa likod ng isip niya. Anak, tama yan. Pagtingin nila sa kalsada, may dumaang taxi. Halos wala pang 3 segundo. Tila tadhana. Sumakay silang dalawa. Huminga ng malalim si Michael. Sa Street Avenue, 990 po, sabi ng matanda. Napakunot noo si Michael. Di ko po alam yung lugar na yan. Biglang may naamoy siyang sunog. Amoy plastic. Paglingon niya sa rearview mirror, nakita niya na nakamaskara ang driver. Napalingon siya agad sa tabi niya ang matanda, nakamask din. Napakapit siya sa hawakan. Anong? Pak! May tinurok sa braso niya. Lumabo ang paningin niya, nanginginig ang katawan, halos di makahinga. Bago siya tuluyang mawala ng malay, narinig niya ang dalawang nag-uusap. Driver, sakto to, batang-bata, 2 kidney, 2 mata, jackpot. Matanda. Oo, pero putang ina, sana ikaw na yung umarte sa susunod. Nakakapagod kaya mag-makeup. 3 araw ang lumipas. Isang bangkay ang natagpuan sa tambakan, walang mata, walang lamang loob. Sa pulenarya, nakaupo si Ginoong Robert, ama ni Michael. Wala siyang sinasabi, pero ang luha niya ay parang ulan na walang tigil. Sa kanyang puso ang tanong na di masagot. Paano naging mali ang paggawa ng tama?